sige kaya. Napakaganda ng ambient. Afternoon guys. Tignan nyo na naman ang panahon. Mukhang uulan. Mandalang ko na nga lang lumabas. Makulimlim pa. Aray ko! Alright. Dito tayo baka mapagalitan tayo. Ayan guys. So magtutulak tayo hanggang gate. Kasi may mga nanghuhuli dyan sa may gate eh. And hindi pa nakatono to guys. Kung mapapansin nyo, mamaya nyo mapapansin nyo pag pinaandar ko, sa low RPM nalulunod sa gas eh. Ito lang ang pangit dito, no? Paglabas ko pagod na ako. Hinihingal na ako. Okay, dito pwede na. Tapos hindi ako muna yung close loop nito. Ay, wala pa akong gas. Papagas pa tayo. Sarap mo kahit pagod ka tapos bigla kang na-freskohan. Yan, naka close loop to. Ang ibig sabihin ng close loop guys is i-correct niya yung AFR base ata doon sa mapa niya. Pero kino-correct lang niya habang ginagamit mo yung motor, habang nakasindi. So ibig sabihin pag pinatay mo siya, ayun, babalik siya sa dati. So hindi nagsisave yung mapa for temporary kasi at saka bago mo pala magawa yan kailangan nakasalpak ang auto ano yun, AF2 or AF3. Sa akin sinalpak ko kasi ipapatono ko ngayon kay Ryan to eh. Last time nung kailan ba yun, nung last vlog ko hindi ko inopen to eh. Hindi ko na open kasi wala din yung AF3 ko, hindi nakasaksak. So wala din kwenta. Tsaka doon yung mapapansin na lunod talaga siya. Ngayon nagko-correct pa siya eh. So may mga times na lunod, may times siguro na hindi. Pero ngayon hindi siya oh. Dati kasi nung hindi pa naka-on yan, lunod na lunod eh. Tsaka yung power niya oh, bumalik sa arangkada. So kaya ako siya pinapatono para hindi ko na kailangan isindihan yan. And hindi ko na kailangan ilagay yung AF3 kasi hindi ideal na nakalagay ilagay yung AF3 Masusunog yung parang sensor niya ba yun. Maselan yun eh, sensitibo. So kailangan muna natin pag since ito tono to, baka maubusan ng gas sa daan. Na medyo lunod talaga siya. E7 dito tayo. Ha? Card pwede? Kahit anong card hindi pwede? Pwede naman card di ba? Hanggang dito lang boss baka umapaw. Pagas. Ayan, dito tayo lagi nagpapagas sa may inok. Basta kahit anong inok. Ito ang sinasabi ko guys, na sensor. Ayan. Yan, sana bumalik yung takbo niya after matune. Ayun, di ba nag-off siya mag-isa. So i-on ko lang. Tapos makikita mo yung AFR niya. Ayun. So 12.6 yan naglalaro eh. Ayusin yan. Yan, shoutout pala sa Active Sportswear guys. Yeah! Shoutout din kay Eugene. So siya yung gumawa ng mga t-shirt natin na to. Nakawala na naman ang baka. Nagdala din ako ng spring eh, yung clutch spring kung sakaling kailangan nilang palitan. Buti bumili akong extra dati nun. Nandiyan na rin ang side mirror natin guys ha. Yung mga galit na galit sa side mirror. Aray ko! Ang dumi ng ano ko, visor ha. Nawala yung ano niya, power, yung arangkada, kailangan talagang patono. Ilaw pala nito, nakalimutan ko pandalhin, putik.
So, madali lang naman yun. Salpakan lang. Hindi ko pa nalalagay eh. Yung park light. Iniisip ko kung dapat bang nag-close loop ako or hindi, tas i-record ko, no? Para sana makita ni Ryan yung tinakbo. Ay, sabagay, hindi rin eh. Mas okay na siya yung titingin talaga. Banking. Alright, alright. Sana wala masyadong ginagawa si Ryan para masalang siya agad, no? Hala ko sino? Narinig ko lang yung motor eh, bak. Parang kilala ko yung motor. Napapunta yan. Ryan. Ingat, ingat. Yeah, boss. Ingat ha. Hala ko nung gusto. Ako pala yung binubusinahan, hinahabol ako. Grabe naman sila, tunog pa lang kilala na daw yung motor. Pero kahit ano yun, nagbago yung tunog nito eh. Hindi naman siya kamukha ng JBT. Pero maganda yung tunog niya guys ha, naririnig nyo ba? Nung magsimulang inano ko siya, close loop, nag-iba yung tunog niya eh, mas tumapang. Yung mga side mirror na malaki guys, sinilagay ko yon. Ang problema, pag ina-adjust ko na low thread ay bumibigay agad yung tornilyo. So, pangit yung nabili ko. 2 beses na akong bumili nun. Pangit yung mga pinadala sa akin. So, order ako ulit ng sana ARM na talaga yung padala sa akin. ARM kasi dati yung mga inano ko, pero dumadating hindi ARM eh, Potek. Para sana mas malaki yung side mirror, yung stock size. Yun na yung gusto ko eh. Hindi naman siya pangit tignan. Tsaka kumari may ano kayo, EV, tambike, di ba? Pwede mo naman ito pa eh, para pag nag-picture, montage, maganda pa rin tignan. Kita tayo. Shoutout sa inyo bossing, kung sino man kayo. Comment na lang kayo dito sa vlog natin. Bagay, alam naman siguro saan tayo pupunta. Si Ryan lang naman pinupuntahan ko dito eh. Kinay ke, akin low slope kaya pa. Maka close loop yan, yung make drive ko eh. Alright, teka guys. A few inches later.
Aray ko. Mute na. Nakakasigla. Mamit ka niyan. Ali, mute kaya kita ang video pag edit ke. Ulit, cut mo niya. Ulit mo. Ali mo na. Pa! Okay, Nate, ha? Kaya makakabig sa'yo yung makakabig. Yan, natono na. Pero ang ito honest review namin dito sa pipe ng GM. Actually maganda siya. Pero dito sa karga ko, hindi siya swak na swak. Kasi dun sa dulo, na medyo nakukulangan daw siya. Arangkada dulo, okay. Arangkada tsaka gitna, okay na okay siya eh. Eh dahil maliit po yung opening nito, sakal siya. Sa dulo nakukulangan. So kung kukumpara ko sa JVT, yung JVT kompleto kasi arangkada, gitna, dulo. So yun yung findings namin dito sa pipe na to. So kung hindi naman kayo masyadong dumudulo, okay naman to. Kung ari ako, hindi naman ako nagka-top speed. So okay lang sa akin to. Pero gagamitin ko muna siya siguro for a few months, and then baka magpalit tayo ulit ng JVT. Syempre totoo na ulit siya nun. Tsaka kita nyo ba guys, ayun, may logo na tayo dito. Pero aalisin ko muna tong wallpaper niya kasi ang hirap makita eh. Yan, mas okay siyang ganyan. Okay lang na pag sinindihan mo, doon lilitaw yung logo eh. Wala kasing feature tong iMode na hiwalay ang boot niya, boot wallpaper, boot na wallpaper doon sa wallpaper niya dito habang gumagana. Kung sana nakahiwalay yun eh. Babawasan ko lang opacity niya pag dito, pero hindi pwede eh. Alright, uwi na tayo guys. At magtatrabaho pa kasi tayo. And pinalitan yung clutch spring, tapos change oil na rin. Yan, na-reset na rin natin. Nasaan na itong trip, ayan. Ba't 11 agad to? Yung nga pala, tinesting niya. Ang hinahanap ni yung G kasi, yung nagtotono ng panggilid nito, yung gigil niya dati, yung kahit dulo siya, kumahatak pa rin. Yan, kaso syempre nasa pipe rin eh. Depende rin sa pipe mo. Overall goods naman ang Razor na to, na version. Siguro kung linakihan yung opening niya, parang magiging kamukha siya ng JVT. Ayan na, honest review yan guys. Sa mga hindi po mahilig dumulo, parang kada gitna lang, pwede sa inyo to. Pero kung nagta-top speed kayo, hindi po namin i-recommend. Ang gusto talaga ni Ryan, mag-red lock ako eh. So ewan, tignan natin. Wala pa naman akong budget. Red lock, RS8 baka naman. Ayan. Sobra dami ng sasakyan dito sa Pampanga ngayon. Kaya ganyan no. Talagang wala ka makita sa side mirror na to. Formal lang. Aray ko. Parang naka-magnify pa siya. Yun. Welcome back. So, tagal natin walang vlog, no? Painitin muna natin siya at medyo maingay itong si Julia ngayon. Ito rin ang gagamit natin yung JM na muffler na pinaayos na natin and pasok sa specs ng makina natin. On natin yan syempre. And buksan natin ang mga side mirror. Yan. Nasira to. Actually dumating na sa akin to nung in-order ko, siraan eh. Ang ingay, grabe. Aray ko. Pero dinala ko yung na ito, silencer. Hindi ko lang kasi gustong lagay yung silencer nito kasi pag tinanggal ko after ng gate, hindi ko na mahawakan, sobrang init. Kaya try ko munang tahimik na ganyan. And pag napagalitan tayo, wala tayong magagawa. Pero ganyan lang naman yung takbo ko eh. Right, pwede na. Woo! Nakakamiss. Pero itotono pa to.
sobrang lutong niya. Dinig niya ba? Medyo painitin mo natin gulong. So papagas muna tayo bago ang lahat. Dahil i-tune ni Ryan to, kailangan medyo may gasto. Grabe. Sobrang lutong. Yeah. Pero nakakatakot gamitin tong pipe na to na sa totoo lang kasi yung ingay niya talagang ramdam mo eh. Kumpara dito sa version 4 na JVT. Yung sa JVT kasi medyo ano pa eh, bassy. Hindi siya malutong kamukha nito. So iniisip ko ngayon kung ano ba talaga yung gagamitin ko, kung ito ba or yung JVT. Bahala na si Ryan mamaya, no? Kasi baka hindi ko na magamit pag lumalabas ako kung ito lagi yung pipe. So kung nirecommend naman ni Ryan na gagamitin natin yung JVT, di doon tayo. Matakaw sa ano to, mata ng pulis. So sa tagal natin di nagbablog, kamusta na kayo guys? Anong balita? Hindi na rin ako nakakalabas masyado dahil busy din sa trabaho. Big bike pa sa likod. Ay, namiss ko tuloy yung ano ko, big bike. Ganyan siya eh, 450 SR. So totoo nun ni Ryan, check niya kung okay ba siya performance wise, lahat. Pag hindi pa rin swak, bagsak tayo sa dating pipe natin sa JVT, which is okay lang din. Importante, meron tayong pipe na ganito, kung sakaling nagsawa tayo, diba? Pwede natin ilipat, madali lang naman since ano siya, tawag dito, since naka slip on na lang siya. Slip on pareho te. Ang bala ko sa JVT actually ano ko rin yan, clamp type. Kasi ang napansin ko, pag naka-welding yung parang hawakan ng tornilyo sa pipe mismo, ang hirap, hindi umiikot ng maayos, hindi nag-freewheel ng maayos yung gulong ko sa likod. Dahil parang naglalaban-laban yung puwersa ng tornilyo dun sa swing arm. Lahat basta. Yun yung napansin ko dito eh. Ngayon nag-freewheel siya dahil clamp type nga yung pipe natin. Matakaw sa mata masyado tong pipe talaga. Gusto ko man yung itsura, pero yung tunog, halimaw and delikado. Tingnan nyo naman oh, konting bira pa lang eh, parang full throttle na sa JVT yung ingay. Pero feeling ko, basta abangan nyo yung decision ko mamaya. Meron na akong feeling ko magiging decision dito sa pipe eh. Dito rin, bawal bumarurot, baka magalit yung mga tao. Mapapagalitan si Narayan eh. So pag nandito kayo guys, wag kayo masyado bumarurot. Marami rin kasi sasakyan, tapos may maraming mga tao, baka tamaan nyo rin. Belated! Birthday mo! Oo lang yung Michael, tara na wait. Yes! Boss. Tama ba na yan? Oo, may late kumagya. A few inches later. Ay, sige, oh yan. Nice meeting you, Echo. Ay. Boss. Pagawa kayo pa. Always, thank you. Bap. Yung. Nakakalanan ito na. Bap. Echo, nakakailan mo, wala naman buwap siya. Opo, yung ang biglag eh. Woo! Yan, natuno na siya. Ngayon, ang kailangan kong pagawa ay yung ball race nito kasi medyo malagotok. Tignan natin kung hindi busy si Mo. Hindi na natin na-video yung pagtono ni Ryan. Pero sa laptop lang naman yan eh. Nakita nyo naman na yan dati. So
So konting tune lang naman yun. Ay, nakalimutan ko yung bag ko, putik. Aray ko. Pangalawang beses ko na nakalimutan yung bag ko. Bag. Ano yung bag ko? Thank you. Ano kaya yun? Check engine. Teka, ibalik natin. Muret, mapunta pa ko niya. Tama ko niya i-boost, Muret. Ay! Ninong galing tinti ka rin. Makuha niya i-boost. Kaya pala. Kanya pa na metalik pang ulisa. Wapin, tarak-tarak kakanyan niya eh. Ay, doon na. Kanya ka to, pagkapunta. Kaya pala nag-check engine, naka-e-boost siya. Hindi ko na naman na-check. Dati kasi ganyan din eh. Akala ko may problema yung makina. Right, so punta na tayo kay Mo. Tignan natin kung magagawa niya yung ball race natin. Oras na rin kasi eh. Baka busy yung tao. Pero matatry ko pa rin. Yun na rin naman na nakalabas tayo. Para rin marami kayong mapanood. May battery pa kaya itong camera natin. Siguro nasira yung ball race nito. Kakawili rin dati. Pag pinapawili ng mga nagkikitry. Alright, long time no see Mo. Dito na naman ako. Pero minor fix lang naman to. Dun lang naman sa ball race. Tignan natin kung di marami yung ginagawa niya. Ay, nandyan si Mark. Ay, musta boss? Dana, sana all? Oh, okay ka na? Langya. Yan lang ginagawa niya? Ha? Wapin na, papayad na ka. Bawal. Ang pagawam? Ha? Harap? Pati gulot? Tapos rin tayo, ito hinilipitan lang yung sa taas kasi pinalitan natin ng ball race. Break in ng ayan si Mo. Siya yung nakasolve ng problema natin dito sa ball race. Ang ano pala ng MVM suspension, di kamukha nung nabibili mong ball race na sa Racing Monkey, since makapal yung sa MVM, makapal siya. So pag bumili ka ng Racing Monkey na ball race, ang mangyayari is titigas yung manubela mo. So ginawan namin ng paraan, ginawan pala ni Mo ng paraan. So naglagay siya ng parang spacer kasi tumatama na yung ball race sa mismong tipo sa ata. Ewan ko, basta ganun yung pagkasabi eh. Nagkaka-friction kaya tumitigas yung manubela. So yun ang paraan, lagyan ng washer na malaki
para maiwasan yun. Sa kanya pala napunta yung Bomex natin na mags guys, ayan o. So sakto naka ano din yun sa kanya. Dual disc brake, siya rin na gumawa niyan eh. Ayan, wala na tumutunog oh. Wala na. Pinagsak ko na sa hams eh. Tinesting pala ni Mulik kanina to. So ewan ko kung ilang meters yun, pero tinesting niya yung speed niya. And syempre hindi lang naka-vlog. Dinala kasi na Ryan dun eh. Ang bilis din mo oh. Kargado din to eh, pero parang hindi, di ba? So meron pa tayong, alam ko, hindi naman sana malobat to, no? Pero 45% nung last kong tinignan eh, yung battery ng camera natin. And bago tayo pumasok ng subdivision, syempre kailangan natin ilagay yung kanyang silencer. Kasi kita nyo naman sobrang ingay niya. And ayaw na paalis ni Ryan tong pipe, nagustuhan niya yung pipe. Maganda yung performance niya sa pipe. So hindi siya tulad to ng GBT version 4. Kasi nung version 4 siya, gigil siya. So ito hindi siya gigil, less stress sa makina. So mas nagustuhan niya to, mas safe daw. So mag-stick muna tayo dito. Syempre ingat na lang tayo sa mga nanguhuli ng pipe as much as possible. Yan, ganyan lang yung takbo natin pag may mga ano, pag medyo busy ang dahan, para hindi rin tayo maka-istorbo. Okay, mauna ka na. May binili nga yun, wala pa siya. Woo! Ganda ng tunog. Ma-appreciate nyo yung tunog niya talaga pag ano, sa personal, kasi sa video hindi mo mararamdaman masyado eh. Pero maano siya, malutong na may bass din. Ma-bass siya pag idle. Pag naman binirit mo, yun, lalabas yung lutong ng pipe. Sasabihin ko ba ano yung speed niya kanina? Baka wala rin tayo kasing resibo eh, pero as per kasi Ryan, as per Sulip, siya pala yung naging rider nila doon sa laban, and nag-champion sila. So ang speed niya, hindi ko alam po ilang meters, wala man natang 400 meters yun. Siguro approximately 200 to 300 meters. 170 daw ang takbo niya. Ayun nga lang, syempre hindi natin makikita kasi dapat talaga dinala ko yung 360 ko, no, para na-videoan sana. Eh hindi ko naman expect na testing nila. Ayun guys, so sana nagustuhan nyo tong vlog natin na to. Kahit ayan, napakasimple lang na vlog. Ginawa natin, pumunta tayo kay Ryan para matono tong pipe niya, or dito sa yung ECU niya, para dito sa pipe na JM muffler shop. On specs po yan, hindi po namin pwedeng pagkalat. And then after nun, dahil naramdaman natin na medyo umuuntog yung ball race niya, dinala ko kay Mo, medyo may konting aberya, pero nagawa niya ng paraan. Pa talaga utak ni Mo eh. And okay na rin siya, wala na rin siyang ano, yung maingay pag nasa hams ka eh. You know, smooth. Ang napansin namin, di basta-basta plug and play. Kasi nga ayun, hihigpit siya, medyo mahirap i-turn, para ka naka-stabilizer pag naglagay ka ng kahit anong ball race. So kailangan mong paraanan talaga. Ayoko na lagay sana yung silencer eh, kaso makakapagod. Shoutout pala sa Apex. So namimiss ko na ang mga kagrupo natin dahil matagal-tagal tayo hindi lumabas. Pero this coming Saturday, hopefully makalabas, makapagtambay kahit sandali lang. So may bago tayong tambayan doon sa Cafe Inn sa may Friendship. Try nyo doon guys, napakaganda ng ambience. Try nga natin ang idol niya.